Magandang araw, Corinthians. Nakakalungkot mang isipin, ngunit wala pa rin po tayong face-to-face classes ngayong araw. Ngunit hindi hadlang ang kalamidad upang tayo ay hindi matuto. So, tuloy pa rin po ang ating pagkatuto, mga anak. So, bago natin i-continue yung topic natin yesterday, I just wanted to know kung kumusta na kayo. So, sana nasa mabubuting mga kalagayan kayo at panatiliin nating ligtas ang ating mga sarili. So, now, ano nga ba ulit, or let's recall kung ano yung pananampalataya. Okay. So, ang pananampalataya po, ito ay paniniwala at pagtitiwala natin saan? Sa ating Panginoon. So, paano ba natin mapapakita sa Panginoon na pinahalagahan natin yung buhay na binigay niya sa atin? So, isa, dapat alagaan natin yung ating mga sarili. No, dapat nating iniingatan at inaalagaan ang ating sarili upang mapakita natin sa Panginoon na pinahahalagahan natin yung binigay niyang buhay sa atin at hindi natin ito sinasayang. So, ang pag-iingat sa sarili ay pagpapakita ng pagpapasalamat at pagpapahalaga sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin. So, narito ang ilang paraan na maaari nating gawin upang maipakita natin na pinapahalagahan natin or pinag-iingatan natin yung ating sarili. So, una, dapat purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos na pinagmulan at malayang nagbigay ng buhay sa atin. So, lagi nating tatandaan na kapag may nangyayari sa ating maganda, hindi man maganda, magpasalamat tayo. 'Di ba? Hindi man yan maganda, or nagkaroon tayo ng hindi magandang experience, still be thankful to God na tayo ay nag-i-exist pa rin at tayo ay nabubuhay. So, kaakibat ng biyaya ng buhay ang pribilehiyong ipagdiwang ito. Isa itong pagpapaalala o paalala na hindi tayo nag-iisa. Iwanan ka man ng lahat sa mundo, may Diyos ka na sasama sa iyo. So, sabi ko nga last time, ang sandigan natin is yung ating Panginoon. 'Di ba? Sabi ko, the sumbungan that never disappoints. No? Kapag may problema tayo, say it to God, kausapin natin ang Panginoon, and at the end of the day, tayo dapat ay magpasalamat. So, pangalawa naman is pahalagahan ang iyong sarili. You need to appreciate yourself. Suriin natin yung mga sarili natin sa harap ng salamin. Pagmasdan ng mga magagandang katangian na iyong taglay. Kumbaga, ito yung mga physical features natin, 'di ba? Or mga qualities or characteristic natin. 'Di ba minsan tinitingnan natin yung sarili natin sa salamin, tapos masasabi mo, ang ganda ko naman, ang pogi ko naman. So, nakikita mo yung qualities mo, yung physical features mo. 'Di ba? So, something is special in you. We have differences, we have different beauties. So, walang nilikha ang Diyos na hindi maganda. So, lahat tayo magaganda at gwapo. So, lahat tayo ay special sapagkat tayo ay unique. For example na lang yan, na being unique, lahat tayo may identical na fingerprint. Diba? Yung fingerprint natin, mga anak, wala tayong kamukha niyan. Nasa atin lang yan. No? Wala kang makikitang fingerprint na kamukha ng sayo. Kaya sometimes, 'di ba, yung mga biometrics hindi ma-open ng iba kapag hindi fingerprint mo yung nandun. So ganun 'yon. Napakahusay ng Diyos, no? Napakagila-gilalas talaga. So masasabi mo sa sarili mo na kapag tumingin ka sa salamin, special ka, maganda ka. Diba? You have the qualities. So, for example, maganda at malinaw ang aking mata. So, pag nakikita mo yung sarili mo at malinaw na malinaw yung paningin mo, masasabi mong kakaiba ka. Diba? Pero paano mo iingatan? Diba? Yung iba, lumalabo na yung mata. So, yung iba naman, pinanganak na malabo yung mata. Pero yung iba, malinaw naman yung mata, lumabo. Ibig sabihin, hindi inalagaan yung ating eyesight. No? Nagbabad sa cellphone. So, sabi nga, para maipakita natin sa Panginoon na pinahahalagahan natin yung buhay na binigay niya, dapat nating alagaan yung sarili natin. Halimbawa na lang nun, yung dapat nating alagaan yung ating pangangatawan, mata, buhok, at lahat ng parte
ng ating katawan. So, maaari rin nating tanungin ng mga kapamilya kung ano ang gustong-gusto nilang katangian mo. 'Di ba? So, sa mga ganyang senaryo, sometimes yung mga nag-a-admire sa inyo or ina-admire nyo, may mga qualities sila na nagugustuhan nyo. Uy, idol ko yun kasi maganda siya. May mga ganong instances na nangyayari, di ba? Ang liit ng mukha niya, ang tangos niya, maganda yung physical feature niya. So, sometimes, ganon yung tinitingnan natin sa ibang tao or ganon yung nakikita sa atin ng ibang tao. So, again, be yourself and appreciate yourself because you matter. And you are special. And number 3, tanggapin ang mga limitasyon at pagiging hindi perpekto. Maging tapat ka sa sarili mo at ipagdasal ang mga katangiang hindi mo gusto. Tanggapin mo sa sarili mo na walang taong perpekto at hindi nakakaapekto sa tingin ng Diyos sa atin. Espesyal at mahal pa rin tayo ng Diyos sa kabila nito. Diba minsan, minsan, nagkakaroon tayo ng insecurities. Diba? May insecurities tayo na ayaw natin sa sarili natin. May physical appearance tayo na parang nahihiya kang ipakita, ayaw mong ipakita kasi nga insecure ka dun sa bagay na yon. So, dapat natin isa-isip or dapat nating isipin or iset sa mind natin na lahat ng tao hindi perpekto. Lahat tayo may hangganan at limitasyon. Dahil at the end of the day, kahit hindi tayo perpekto, mahal pa rin tayo ng Panginoon at espesyal tayo. So, may paraan po tayo na tinatawag para ingatan yung sarili natin. Bagamat binibigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan upang alamin kung ano ang makakabuti sa ating sarili at ano ang mga gawaing makakasama, may mga ilang tao na gumagawa ng hindi mabuti sa sarili, gaya ng pag-inom ng alak. So, yung mga umiinom ng alak, alam naman nating masama sa kalusugan yung pag-inom ng alak. Pero ano ginagawa natin? Inom pa rin tayo ng inom. So, next is paninigarilyo. Ito, alam natin na masama to sa kalusugan din natin, sa baga natin. Anong ginagawa natin? Naninigarilyo pa rin, nagbe-vape pa rin. No, yung ibang bata, humihipak pa. No? So, dapat, hanggat bata tayo, dapat iniingatan natin yung mga sarili natin. We live healthy. At dapat alagaan natin ang ating mga sarili para hindi tayo magkasakit. Dahil dito na ipapakita natin yung pagpapahalaga natin sa bigay na buhay ng Diyos. Paggamit ng droga at pagpapakamatay. So, yung paggamit ng droga, yan yung dapat talagang iwasan natin. No? Yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng droga. So, hindi yan nakakabuti para sa atin. Ito ay nakakasama. Next is pagpapakamatay. Some of the people o yung mga ibang kabataan, sana naman ay hindi na nangyari, ngunit nauuwi po sa pagpapakamatay. No? Nagsusuicide sila. Nakakalungkot mang isipin kung paano nila nagawa yon. Ngunit, they have reasons, pero hindi nila pinahalagahan yung buhay na binigay ng Diyos. Bakit? Winakasan nila diba? Winakasan nila yung buhay nila. Ibig sabihin, sumuko na agad sila, hindi man lang nila nilaban yung sarili nila. Pero hindi naman din natin sila masisisi kung bakit nila nagagawa yon. Pero dapat, kung mahal natin ang sarili natin at ang Diyos na lumikha sa atin, dapat nating pahalagahan ang buhay na kanyang ginawa. So, ang mga gawaing ito ay hindi nagpapakita ng paggalang at pagpapasalamat sa pinagkaloob sa ating buhay, na pinagkaloob sa ating buhay. So, narito po yung mga paraan ng pangangalaga sa buhay at pagpapasalamat. So, may mga halimbawa tayo ng pagpapasalamat at pangangalaga sa ating buhay. Ang una ay gumugol ng oras sa panalangin o pagmumuni-muni. So, ito yung kinakausap natin ang Panginoon. Nagdadasal tayo before we sleep, after you eat, o kaya naman, pagkagising nyo, tuwing linggo, nagsisimba, nag-church, yung iba naman, nag-church ng Saturday and Sunday, di ba? May mga ganun. So, yun, makakatulong ito upang mapayapa ang isip, lalo na sa mga panahong nagugulumihanan. When we say gugulumihanan, ito po'y naguguluhan tayo. Parang nagkakaroon tayo ng
yung mga anxiety, mga ganon. So, lagi nating tatandaan, importante na tayo ay magsumbong sa Diyos o kausapin natin ang Diyos. Pangalawa, magbasa ng banal na kasulatan o iba pang relihiyosong teksto. Ito yung Bible na tinatawag natin. So, maaaring mabigyan ng magandang pananaw sa buhay lalo na sa mga pagkataong kailangan ng gabay. So, yung iba kasi, di ba, nagbabasa talaga sila ng Bible. Sinasabuhay nila or nagiging banal sila. Kakabasa ng mga ng mga Bibles, ng mga religious text. O kaya naman may mga tinatawag tayong yung mga sayings na about about religious views, mga ganong scenario. So, it is important na tayo ay nagbabasa sa mga kasulatan para malaman natin yung mga utos ng Diyos at alamin natin kung ano ang kanyang mga nais. No? Mga anak, so it is important to read the religious textbooks. So, alam nyo ba yung mga Bible verse? So, alam nyo rin po yung mga Bible verse. So, Bible verse is, ito yung mga binabasa natin sa mga religious textbook. So, nakikita rin natin to sa social media, sa mga websites, sa mga Facebook, Instagram na naka-post, 'di ba? So, na-encourage tayo na maging mabuting tao at maging better person dahil sa mga nababasa natin, 'di ba? Minsan namomotivate pa tayo. So, next is dumalo ng mga relihiyosong serbisyo. Ang pakikisalamuha sa mga kapareho ng pananampalataya ay nagiging daan sa paghihikayat sa isa't isa. Napapalago nito ang sosyal na aspekto ng ating pagkatao. So, dito po kapag dumadalo tayo ng mga relihiyosong serbisyo, nagkakaroon tayo ng pakikipagkapwa sa iba na may same pananampalataya, na may parehong pananampalataya sa atin. So, sabi ko nga last time, connection. No? Nagkakaroon tayo ng connection sa tao. So, kapag dumadalo tayo ng mga relihiyosong serbisyo, nagkakaroon tayo ng connection sa iba, yung mga Bible study, di ba? Kapag parehas kayo ng religion at pananampalataya, nagkakaroon tayo ng connection. So, it is very important to have connection para mas mapabuti ang ating lipunan. Next, magboluntaryo sa iyong komunidad. Ang paglilingkod sa ibang tao ay paglilingkod din sa Diyos. Ito rin ay tumutulong sa atin na maging selfless o hindi makasarili. So, it is very important to volunteer yourselves. Kung for example, right now, may nangyayaring mga calamities. So, nagwa-volunteer ka na magpamigay, o kaya magdala ng tulong sa mga ibang tao, o kaya naman, pwede naman po yung feeding program, sumasama ka sa mga outreach program. So, isa yun sa mga example ng voluntaryong pagtulong sa komunidad natin, no? Pag sabing voluntaryo or voluntary, isabihin, kusa mo yung loob, hindi kailangang bayaran. No? Kusa at kagustuhan mo na tumulong sa ibang tao. So, yun, good thing yun. So, salute to those persons na nakakatuwa lang talaga na may mga tumutulong sa kabila ng nangyayari sa ating bansa. Number 5, gumugol ng oras sa kalikasan. Bilang tagapamahala ng Diyos, gawing makabuluhan ng iyong buhay sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga makikita sa kalikasan. So it is very important, mga anak, na alagaan natin yung ating kalikasan. So yung mga bundok natin ngayon, ang nangyayari, nagkakalagas-lagas na lang, nakakakalbo na. Bakit? Kasi hindi natin pinangangalagaan. Hinahayaan natin na kumikita lang yung mga tao na yon, puputulin yung mga puno, hindi papalitan. Ang nangyayari, nakalbo na talaga ang kalikasan. Diba? So, anong nangyayari sa atin kapag nagkaroon ng calamities? It's either babaha, magkakaroon ng landslide. So, dapat, kung gusto mo mag-consume, dapat papalitan mo yung kinokonsumo mo. Lalo na sa nature. Yung mga puno, for example, nagputol ka ng puno, palitan mo ng 10. Nagputol ka ng isang puno, palitan mo ng 10. Magtanim ka ng 10. Diba? Kasi at the end of the day, mapapakinabangan mo pa rin yung itinatanim mo.
So kung gusto nating mapakita sa Diyos na pinapahalagahan natin yung mga bagay na ginawa niya, alagaan natin yung mga bagay na kanyang ginawa. So sabi nga, alagaan natin sarili natin. So hindi lang naman tayo yung ginawa ng Diyos. May mga hayop, nature, at iba pang nakikita natin sa daigdig. So it is very important na alagaan natin yung mga ginawa niya. Next is gumugol ng oras para sa pagpapabuti ng pisikal na katawan. So, dito papasok yung pag-exercise natin. Tama po ba? Pag-exercise natin, tamang pagkain, balanced diet, kumain ng tama, matulog ng maaga. So, sabi ko nga kahapon, kailangan nating alagaan yung sarili natin upang mapakita natin sa Panginoon na pinapahalagahan natin yung buhay na kanyang ibinigay. So upang maging balanse ang pag-iingat sa sarili, maglaan dapat tayo ng oras upang mamasyal. So it is okay na gumala kayo. It is okay na nature trip kayo kasi kailangan natin yan para maging kalmado ang ating mga isipan. Pero wag mo na ngayon mga anak mag-nature trip, no? Kasi po may bagyo. Next time na lang kapag maganda-ganda na yung panahon. It is okay na mamasyal basta may consent ng magulang, no? Mag-ehersisyo. So we need to exercise. So some of the students or mga tao hindi na nag-exercise kaya hindi ganun ka solid yung pangangatawan or ganun kalakas yung pangangatawan. So it is very important na we need na nagsasagawa tayo ng ehersisyo. Next is matulog ng sapat. So dapat 'di ba we have to sleep 8 hours. 'Di ba? Kailangan natin ng 8 hours sleep. So kailangan nating matulog ng maaga. Hindi yung madaling araw pa lang nag-grow a garden pa tayo, nagkukod pa tayo, naglalaro pa ng kung ano-ano, nanonood sa TikTok at nag-e-FB. So it is very important na tayo ay natutulog ng maaga upang mapakita natin sa Diyos na pinapahalagahan natin yung buhay na ginawa niya. No, matutulog ng maaga mga anak, hindi yung magpupuyat. Next, ang magandang kalusugan ay nagdudulot ng maayos na pag-iisip. Magandang paningin, pisikal na liksi, masaya at mahabang buhay. So, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kapag inaalagaan natin yung sarili natin, nag-exercise tayo, kumakain tayo ng tama, natutulog tayo ng tama, humahaba yung buhay natin. Diba? Nagkakaroon tayo ng liksi or gilas ng katawan. Parang confident tayo na gumalaw-galaw kasi walang sasakit sa atin. 'Di ba? Kaya natin tumakbo, hindi tayo hingalin agad. So, yun yung kulang natin. Kung mapapansin nyo, during your wellness, marami yung nahihimatay. Kasi kulang po tayo sa exercise. So, kailangan natin mag-exercise at gumalaw-galaw para hindi bumigay agad yung ating pangangatawan. So, that's all for today and I hope you learned something from me. Again, isasend ko na lang po yung ating activity and you can answer it na lang. Kahit sa papel, tas ililipat nyo na lang po sa LK nyo para hindi kayo matambakan. So again, have a good day and keep safe. Goodbye!